sabay-sabay nating kamustahin sa outside world si Ivana Alawi. Hi guys! This is Ivana. This is Ivana. This is Ivana. So welcome back to my channel. So ngayon may bago tayong video. Ang bansag sa kanya, phenomenal content queen. Magiging pedicab driver tayo for today. Tinulak mo ko! Ang kanyang vlogs, lagi kasing trending. 20,000. Dati minaiyak niyo ako eh. Huling-huli ang kiliti ng milyon-milyon niyang followers. Nariyang naglaba lang siya. Aba, nag-viral na! Paglaba namin, kilikili lang kasi mabaho yung kilikili ko. Ang aktres May gusto ko akong ipakilala sa iyo. at social media personality Fact, ganun. na si Ivana Alawi. Kamakailan lang siya'y naging house guest sa pinakabagong edisyon ng reality show na Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition na napapanood na dito sa Kapuso Network. At sa kanyang pagbabalik sa outside world, gusto mo raw uli bumalik? Sasagutin niya ang maiinit naming tanong. May boyfriend ka na? Ma'am Jessica! Siyempre, marites ako dyan. Paglabas ng bahay, ayan. Pinamanahan ka raw ng limpak-limpak na salapi. Nako, kaya na naman po tayo. 10,000 pesos. Sa'yo yan. Yung mga content mo ng pagtulong, may mga nagko-comment na bakit kailangan pa niyang i-vlog yung mga ganyan. Guys, at palalamigin din natin ang nag-iinit na panahon sa paggawa ng halo-halo. Ayan. Ito ang aming collab ni Ivana Alawi. Sarap. Fair. Ivana, maraming salamat ha sa interview na ito. Thank you din po. Sabi ko po kanina, I'm a fan of Miss Jessica. So, Ikaw na yung tinatawag nilang phenomenal content creator. parang masarap siya pakinggan. Maraming salamat. Pero hindi ko siya nilalagay sa utak na social media phenomenal queen. Pero hindi ko nakita yung sarili ko na magiging isang vlogger ako. So yung kapatid ko nagsabi, ate, nakakatawa ka. Sabi niya, mag-vlog ka. So siya yung nag-video, siya nag-edit, siya nag-upload. Tapos na tayo sa aking bedroom. Ngayon pupunta naman tayo sa paglalaba. Alam ko, naglaba ka lang, milyones na yon ang views. Magkano yon? Hindi ko na po alam. Inaayos natin ang mga followers kasi magkakahawaan yan. Pero bakit nga ba? Napaka-ordinaryong makakita ng mga naglalaba sa mga kalsada natin. Anong meron ka na Hindi ko naglaba ka alam. lang? Tsaka hindi ako nag-makeup o nag-ayos. Talagang tinirentas ko lang yung hair ko. Tapos umupo ako, naglaba lang ako. Ito yung dahilan kung bakit hindi ako nagdadamit. Mahirap paglaba, guys. Lagi kasi po ako nakasando na loose kasi gusto ko nakakahinga yung, everything. Yes! Sir, baka pwede po makahingi ng barya? Eh yung nag-ano ka, nag-disguise kang pulubi. Ayan po, gusto ko lalabas ako sa kalye, hihingi ako ng tulong. Kasi na-intriga talaga ako nun. Sino ang mga tumutulong kapag walang-wala ka? Dati, minaiyak niyo ako eh. 20,000. Thank you po. Sa Bahrain ipinanganak si Ivana o Mariam Sayed Samir Marbella Al-Alawi sa totoong buhay. Doon kasi nagkakilala ang kanyang inang Pilipina na si Fatima at ang kanyang amang Moroccan businessman na si Samir. Nag-meet sila ng mom ko doon. So yung mom ko was a bartender and also nag-waitress. And then nagka-inlaban. So doon na tumira yung nanay ko at nagkaroon sila ng 3 anak, which is yung ate ko, kuya ko, tapos ako. Sobrang maganda yung buhay namin doon. Tapos malaking-malaking bahay, malaki yung room. Unfortunately, hindi po sila Naghiwalay naghiwalay sila. Yes. Yung nanay ko ayaw naman ng toxic na environment para sa amin. Ayaw niya nakikita namin sila nag-aaway. So umalis siya, buntis siya kay Mona. Si Fatima umuwi ng Pilipinas habang sina Ivana at ang kanyang 2 kapatid naiwan sa poder ng kanilang ama. Nagdala na siya ng girlfriend na bagets. Ako, hindi ko matanggap. Ano to, papalitan mo yung nanay ko?
Sabi ko, no one's gonna replace my mom. So sabi ko sa tatay ko, I will follow my mother. Sa Pilipinas. Kaya umuwi ka rito. Apo, 6 or 5 years old, lumipad po ako mag-isa. Wow. Yes, sabi ng tatay ko, hindi kita mahahatid kasi ang dami niyang trabaho. Wala sa mga kapatid ko may gustong pumunta ng Pilipinas. Nilagyan ako ng pera sa bulsa ko. Huwag mo gagalawin yan ha. Pagdating sa Pilipinas, nanay mo kukuha. Wow, sabi ko, delivery girl. Edi sakay na ako ng airplane, tapos pagdating doon, nakita ko na yung mama ko. Nag-taxi na kami, papunta na doon sa bahay. Gulat po talaga ako. Pagkakita ko po ng bahay, promise po, wala kaming ref. Hindi kami kasya doon sa bedroom po. Kasi 3 kami. Ako, si Mona, tapos yung mama ko. Tapos kailangan naka-curve yung paa kasi maliit lang po yung room. So, shocked na shocked ka. Opo, tsaka nakakita ko ng ipis, dagang, malaking ganun kasi nasa tabi kami ng kanal. Nagliliparan pa, Ma'am Jessica, yung mga ipis. Sabi ko, ayoko na dito, Ma'am. Kasi nasanay ka sa engranding buhay sa Bahrain. Umuwi ka dito sa Pilipinas, ganun pala ang buhay ng Tapos mami sabi ko mo. sa mama ko talaga, Mama, iniwan mo kami para dito? Bakit? Tapos sabi niya, mas masaya ako dito. Hindi talaga siya about sa pera. Sabi niya, kung sa pera lang, edi sana nagtiyaga ako doon. Sana tiniis ko lahat ng mga sakit. Pero it's not about the money. Sometimes, ang happiness, hindi nabibili ng pera. Tapos yung mama ko sabi niya, maglaro ka sa kalye. Ha? Hindi ako marunong makipaglaro sa kalye kasi doon sa Bahrain, school lang, school, bahay. So paglabas ko, may mga tatakbuhan ng mga bata. So ganun lang ako, Mama, hindi ako marunong. Paano? English speaking pa. Sabi ng mga anong sinasabi mo? Arte mo naman. So gumagano, I don't understand you guys. Ganun pa ang arte. Englishera Oh, ka. Englishera, di ako marunong magtagalog. Yung isang bata, katakbo niya, arting-arte sa akin, tinusok ko yung tenga ko. So, nabutas siya, ganyan. Sabi ko, dugong-dugo. Eh, di yung nanay ko, inatake na naman. Halika na magpunta tayo sa ospital. As time went by, dahan-dahan. Nagkaroon ako ng maraming friends. Tapos sabi ko sa kapatid ko, mga kapatid ko, uy, ang ganda dito. Paradise. Ang ganda ng buhay mo, Ivana. Opo. Pwedeng gawing teleserye. Nako. O pelikula. Pero nakapag-adapt ka. Yes, at mas na-enjoy ko siya. Ayoko na din bumalik ng Bahrain. Pero sabi ko, susunduin ko yung kuya ko at ate ko para ma-experience sila yung ganda dito. Gulit na gulit sila sa akin pagdating, Paradise! Nangyari? Sabi ko, guys, experience nyo. Try nyo na siya ng ilang taon. Hanggang lahat po kami, hindi na muwi. Nag-enjoy na po talaga kami dito. Mula nung piniling mamuhay ng mag-iina dito sa Pilipinas, ang kanilang daddy Samier na iwang mag-isa sa Bahrain. Wala kang hinanakit sa tatay. Wala po. Yun po ang tinuturo sa akin ng nanay ko. Kahit po hindi po sila okay, wag ka magtatanim ng sama ng loob sa magulang mo. Dapat magpasalamat ka kasi nandito ka sa mundo dahil sa kanya. He passed away 2018, tama? Apo. Na-witness mo ba yung last few moments ng daddy mo, ng Apo. papa mo? He called me nung morning. Sabi niya, nandito ako sa Subic, can you come? Tapos sabi ko, sige po. Sabi ko sa pamilya ko, tara, puntahan na natin si dad. Kasi hindi namin alam na super critical yung nangyari. And then, nung mga 5 p.m., sabi ko, guys, parang iba yung pakiramdam ko. Pwede ba ngayon na tayo pumunta? So, on the way na ako. Yung dad ko po kasi napaka-strict. He's very conservative. Nagsisexy-sexy na ako. Kaya, natatakot din ako kasi ayoko naman ma-disappoint siya sa akin. Tapos umupo siya, sabi niya, I'm proud of you, Mariam. Sabi Tapos niya. nakita ko, nakasave sa phone niya yung mga scenes ko kahit hindi siya nakakaintindi. Tapos pinapakita niya sa mga kaibigan niya, that's my daughter. Picture kami, tapos magang-maga yung mata ko kasi feeling ko, he's not okay. Sabi ko, lipat na kita na ospital. So, nagre-ready kami na ambulance para dalhin siya sa ospital sa Manila. Wala na. He passed away. Opo. And they tried to revive him. Wala na po eh. Heart attack daw. Opo. So, heart attack na po siya nung morning, pero sabi po ng mga doktor, inantay ka talaga niya. Lumaban siya kasi wala siyang vitals na pala, parang wala siyang BP, pero nag-aantay lang daw siya. So, kaya po nagulat ako, bakit ako? Pero ang maganda doon, Ivana, nasabi niya na proud siya sa'yo. Yeah, yun lang, okay na po. Talaga? I love you, Dad! Thanks for raising me and for making me. Alam naman ni Dad yan. O yung tanong ko kanina, totoo bang pinamanahan ka ng limpak-limpak na salapi? Alam mo, Ma'am Jessica, hindi po ako favorite ng tatay ko. Kahit nung lumalaki po ako, ang paborito niya ang ate ko. Kaya nagulat din po ako kung bakit niya pinangalan sa akin. Ang alin?
ang mga properties at ang mga naiwan niya. Wow, anong properties yun? Nako, ma'am, hindi po sa akin yun. Sa pamilya po yun. Okay. So, ito yung labas ng bahay. Ayan. So, ayan ang itsura niya. But let's say you were very well provided for, tama ba? Tsaka hindi po siya nagkaroon ng ibang pamilya or anak sa iba. So talagang lahat napunta talaga sa family namin. Which is, akala ko, kinalimutan niya kami. Kasi hindi na ako nag-expect eh. Sa akin, magtatrabaho ako, mag-iipon ako ng sarili ko. Yun po yung nasa mindset ko na. Kahit hindi mo na kailangan magtrabaho. Kailangan pa rin po. Work is life. Sa bagay. Opo. Tsaka iba yung sarili mong sarili ipon at mo. sarili mong kita sa trabaho. Pero hindi naging madali ang pinagdaanan ni Ivana bago niya narating ang kinalalagyan niya ngayon. Kwento mo naman yung iyong journey. Nag-start po ako, Ma'am Jessica, sa pagiging extra. Ang dami ko ino-auditionan. Sabay kami ng kapatid ko. Siya, lagi siyang nakukuha. Ako hindi. Ay, Oo, ganun. tinatry namin. Kasi ever since bata kami, nag-iiyakan kami sa harap ng salamin. Tapos doon namin nakita na, ang galing umiyak ng kapatid ko. Miss ko na po kayo. Unin niyo na po ako dito. Oh, at siya lagi nakukuha. Yes. Ikaw, extra. Extra support. Pipilitin pa ng nanay ko yung director. Uy, pasok mo naman kahit doon lang yung sa likod ng camera yung anak ko, nakatalikod. So, Diyos ma, nakatalikod pa, hindi man lang hinarap. We can still start over. Be friends. I like that. Let's be friends. Ang dating pa-extra-extra sa TV, kamakailan lang naging house guest sa PBB Celebrity Collab Edition. Pangarap ko po yun, yung makapasok ng PBB. Sabi nila, nag-audition ka daw doon, pumila ka ng Pumila po ako ng pagkahaba-haba. 22 hours. Kasama ko po mama ko. Tapos hindi ka nakuha. Opo, sanay naman po siya, di na siya nag-react. Pakwento naman, Ivana, yung mga nangyari sa'yo dun sa bahay ni Kuya. Ma'am Jessica, hindi ko po kaya yung ligo. Kasi alam ko na po yun eh, na sabi na 5 minutes lang ang ligo sa PBB house. 5 minutes eh, ano ko pa lang yun, pagsasabon ko pa lang yun. Ginawa ko, naligo po ako sa garden. Binazzer po ako ng binazzer. Pero nakapag-shampoo ako, na nakuskus ko siya, tapos kinuskus ko yung katawan ko. Kaya pag pasok sa loob, ang daming buzzer. Sabi ko, hala, hindi ko na ulitin to. Feeling ko ma-eliminate po ako kasi ang dami ko violation. Makulit po kasi talaga ako. Tapos bawal magmura. Palamura ako, Ma'am Jessica. Talaga? Kaya ngayon po, Malutong ka magmura? oo, bawat sentence minsan may yung mga ganon. Pero ngayon, paglabas ko, ay, hindi naman tanggal, pero bawas na siya. Pero may nabasa ako, gusto mo raw uli bumalik dun sa Oh, PBB nag-enjoy house? po talaga ako. 6 days po kasi ako dun. Magiging attached ako sa mga housemate. Kaya nung umalis ako, umiiyak talaga ako. Paano nagiging enjoyable yung ganong experience? Ang daming camera. Lahat ng galaw mo, napapanood ka ng buong Nung mundo? unang araw, conscious ako na. Pero wala na akong pakialam. Parang na-enjoy ko na siya. Bahala kayo sa mga CCTV dyan. Basta ako, magpapakatotoo ako. Yung mga pinapakita kaya doon, yun yung reality, yun yung real Yes, akala ko characters. script. Ikaw yun talaga. Oh. Wala kang put on. What you see is what you get talaga ako. Kung ayaw mo sa akin, okay lang ako. Kung gusto mo sa akin, salamat. Kaya po, hindi ako natakot. Pumasok sa PBB, sinasabi ng iba, hala, baka masira karir mo. Eh, di masira, di kasalanan ko. Siyempre, nag-collab yung mga kapamilya at saka mga kapuso doon sa bahay ni Kuya. O anong impression mo doon sa mga kapuso? Nung una, sabi ko, hala, baka mag-try, yung parang competition na mag-angatan. Pero wala, lahat pantay-pantay at na-enjoy ko sila. Napakabait din ng mga kapuso stars. Ano masasabi mo na parang wala ng network war? Actually, sobrang nakakatuwa yun. Lahat isang pamilya, lahat nagmamahalan. At syempre, mas marami ang may trabaho. Ayun ang importante. Yes. Pwede niyo sukatin kung kasha. Yung mga content mo ng pagtulong, may mga nagko-comment na bakit kailangan pa niyang i-vlog yung mga ganyan. Yun yung platform ko eh. Gusto ko maka-inspire na ibang tao. Bakit hindi? May isa pa kaming patrivia tungkol kay Ivana. Ako po si Mariam Al-Alawi. Alam nyo bang taong 2015, pasok siya sa top 22 ng Artista Search dito sa GMA, ang Starstruck. Sa Starstruck, di ba, pumila ka rin Opo. daw. Ano Ayun po. nangyari sa'yo doon? Okay naman po. Yun po, gusto naman po ng mama ko. Kaya ginawa ko din po yun. Pero hindi ka umabot dun sa final rounds, di Opo, ba? pero happy naman ako. Wala naman eh. Lasing na naman. Napanood mo na ba to? Galing nyo ah.
Magaling ka naman umarte. Ay, hindi po. Maganda yan, ah. Yung lalaki po yung nagdala, hindi ako. Hindi, pero yung reaction mo, authentic. Ayan ka, oh. Yay. Oh, okay Bagets na naman bagets na. Ayoko, Ma'am Jessica, nakikringe ako. You were very young then, di ba? I Ilang was. taong ka nun? 17? 16? What will you tell your 16 or 17-year-old self? Enjoyin mo yung buhay mo. Huwag kang magmamadali. And wala akong sasabihin na ayusin mo yung ganito kasi doon ka matututo at doon ka magiging strong. So, live your life. Enjoy your life. Pero kung hindi itinuloy ni Ivana ang pag-showbiz, babalik at babalik daw siya sa kinagis ng simpleng buhay. Pangarap mo lang daw sa buhay nun maging yaya? Nung iniwan ako ng mama ko, ang nagpalaki sa akin at naging mama-mama ko was yung helper ko. Oh. So, ang pangarap ko, maging helper din. Kaya mahilig ako maglinis, magayos. Yayapan at your service. Ma'am, dahil napakasosyal po kayo. Hard to believe, ah. Yung mga stereotypes kasi, di ba? Oh, si Ivana, naglilinis, naglalaba. Opo. Look where you are now. Pag naisip mo yon, anong sinasabi mo sa sarili mo? Proud ako. Sana proud sa akin yung mama ko. Proud na proud si mama sa akin. Yeah. Ayan, sabihin mo na sa kanya. Ito na yung chance mo. Ay! Di ako iyak. Sa nanay ko, si mama, maraming salamat dahil napalaki mo po ako na maayos. Hindi ka man nasasabi sa'yo lagi, pero mahal na mahal kita. And thank you kasi inalagaan mo talaga kami. Kahit single mother ka, napalaki mo kami ng maayos, na may respeto at may takot sa Diyos. At maging mapagmahal sa mga kapwa. Kung ano po ako ngayon ay dahil po sa'yo. Pero ang galing nga niya, ha? Opo. Paano niya kayo naitaguyod? Nagmamanicure siya, sideline, nagre-ribbon ng buhok. Dakila talagang ng mga nanay, no? May kiss pa! Pero sa kabila ng tagumpay, nariyan pa rin ang mga pagsubok. Nito lang nakaraang taon, si Ivana may hinarap na malaking dagok sa buhay. Ipapakita ko sa inyo ang isa sa pinakamahirap na journey ko sa buong buhay ko. Nagkasakit ka daw? Opo, pero ano po yun, ever since I was a teenager, na-diagnose kasi ako na may mga cysts, eh ayoko magpa-opera, ayoko magkaroon ng mga pekla. So tiniis ko siya from 13 years old po. Cyst sa reproductive ba? Opo, hindi na ako makalakad. Hirap na ako talaga? maglakad, parang hinihingal ako. Yun pala po, tas nakita ko yung tiyan ko, ang laki. Yun pala tubig na siya na napupuno ng dahan-dahan. Tapos pag tinouch mo, sobrang tigas. Paano ka ginamot? For 3 days, tinatry ng doctor na natural malabas. Eh, hindi nangyayari. Tapos sumigaw na ako, hindi ko na kaya. Butasan yun ako. Binutasan nila 3 liters. Nakuha. Inano lang yung Dinrain. tubig. Drainane. Oh. Paalam pa nga ako sa mama ko. Akala mo daw mamamatay ka? Tama Opo, ba? kasi nalulunod na ako, hindi na ako makahinga nun. O kasi Nung nga yung punong-puno tubig. na siya Kasi sa yung tubig. tubig, oo. Tapos yung nanay ko, umiiyak na. Pero patago. Sabi niya sa kaibigan ko, kusapin mo nga yan. Parang kung ano-ano sinasabi. Kasi nung time na yun, kahit magsalita, hindi ko kaya. Ganun lang ako, sa mesenyas lang ako. So ngayon, okay ka na? Okay na okay. Check up regular, pero hindi po siya cancerous. Eh ang puso kaya niya, kamusta? O may boyfriend ka na? I am dating. Oh! Sino? Naku, non-showbiz. Ma'am Jessica. Siyempre, marites ako dyan. Ayoko po ng showbiz. Bakit? Selosa kasi ako. So pag nakita ko may ka-love scene, nagsiselos ako kasi parang gusto ko akin lang. Pero ako, pwede ako. Eh kaya nga Daya, ginawa ng showbiz eh. double standard Hindi, yun, ah. ginawa niya ako, showbiz na ako. Ah, oo So nga it's not naman. like mag-a-adjust ako. Oo nga Unless naman. pakasal ka. Pakasalan Oo. mo ako. Kasal ka. Sabi nga nila, ikaw daw yung sexy at maganda, pero real. Totoong-totoo. Ano ba yun? In-effort mo ba yun o yun lang talaga yun? Actually, yung pagiging sexy, hindi ko din siya nakita dati. Nahihiya ako sa katawan ko. Inaasar ako sa puwet ko. Malaki yung puwet ko, yung ito, malaki, lahat. Sabi ko, bala nga kayo. Magsiswimsuit ako sa bahay. Magpipicture ako. Mamahalin ko yung katawan ko. I love myself. I love my body. Kaya pinapost ko siya. Boyish po ako, Ma'am Jessica. Nung teenage po. Kasi puro lalaki kasama ko. Mga pinsan ko. Hard to believe with a face like that and a body like yours. Ano ang pakiramdam na pag sinasabi ng mga lalaki, ayan si Ivana, ang sexy niya. How do you react to yung mga Sarap. ganun comments? I appreciate it. Siyempre,
salamat. Pero yun, hanggang doon, may mga limit. Unfortunately, may mga viewers and followers na medyo bastos. I think lahat tayo, pwede tayo magbigay ng comments kung anong tingin nila. Basta ako, alam ko may limits ako. At dahil summer na, para sa collab namin ni Ivana, gagawa at mamimigay kami ng halo-halo. First time ko to. Sige. Marunong ka ba gumawa nito? Hindi po, first time ko po eh. Talaga? Ano ba yung Basta- layering nito? Oo, kahit ano. Kahit kasi ano? sa tiyan naman natin, halo-halo na. Di ba yellow po muna? Hindi, Ay, ingredients muna. Ito, walang nata. Damihan natin. Kaong din yan. Oo, rin. Kaya mo yan. Go, Ivana. Ayan na, lagyan na natin ng gatas. Ayan. Ayan. Halo-halo po kayo riyan. Try ako. Tatry ko lang Sige, mag-test. sige, sige. Try mo. Oo. Sarap. Fair. Anong salita yun? In fair. Di ba? So fair. May mga ganyan yung mga bata ngayon eh. So fair. Ano ba ibig sabihin? Super sa sarap. So fair. Super ba yun? Diyos ko, akala ko so fairness. Ayun pala, so fair sa sarap. Sarap ba yung halo-halo namin? Ano masasabi niyo sa halo-halo namin ni Ivana? Ayun, sumakses. Thank you. Walang halong ulam. Sobra-sobra. Ano masasabi mo sa content natin ngayon, Ivana? Super sa ganda. Sobrang Latina. Salamat. Thank you. Ikaw ba, Ivana, may bala ka bang pumasok sa politika? Wala po. Kasi yung mga influencers daw, yung influence nila, ginagamit nila kung hindi sa pagpasok sa politika, ginagamit nila pag-endorse ng mga politiko, lalo na ngayon, election season. Anong tingin mo doon? Unang-una sa mga tatakbong artista. Siguraduhin lang nila na may magagawa silang maganda para sa bansa natin. Kasi Pilipinas yan eh. Nakasalalay sa iyo ang kinabukasan ng mga kababayan natin. Yung mga humihingi ng endorsement mo, Pag pera po ino-offer sa akin, ay hindi wala naman ako tiwala sa'yo or hindi kita nakikita na i-share kita sa mga nanonood sa akin, sa mga nagtitiwala sa akin, para sa pera. Kaya ko namang kitain yun. Pero kung mag-i-endorso ka ng isang tao na may tiwala ka din, go! Use your influence for a good influence. Opo. Laki naman hot nito, 20. yung iyong vlog ba, Ivana, relevant sa nangyayari ngayon sa ating lipunan? Mostly, I try. Lahat po yun ay walang script at kung ano po talagang nangyayari. And I think it's very relevant, yes. So gusto mo rin gamitin yung platform mo to focus dun sa mga problema natin? Ganun ba yun? More on to show. I think it's very important that you use your platform for a good cause. Sa panahon ngayon, kung kailan tila lahat nagpo-project ng perpektong buhay sa social media, may mga katulad ni Ivana Alawi na pinipiling magpakatotoo. Mahirap maglaba, guys. Kaya naman walang sawa siyang pupusuan ng mga totoong nagmamahal at sumusuporta sa kanya. Thanks